Isa pang Chinese surveillance vessel ang namataan sa Scarborough Shoal. Ito'y sa gitna ng patuloy na negosasyon upang maresolba ng mapayapang standoff sa pagitan ng Philippine Navy at mga Chinese surveillance vessel sa lugar. Pero hindi raw ito tinuturing ng Philippine Navy na military aggression o pananakot ng China sa Pilipinas. Posible raw kasi na naghatid lang ito ng supply sa ibang maritime surveillance vessels nila sa lugar. Ang Pilipinas naman pinalitan na ng barko ng Coast Guard, ang warship ng ating Philippine Navy na unang pumwesto doon. May report si Rafi Tima. Ito ang pinakabagong kuha ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Tila nadagdagan naman ang komplikasyon sa negosasyon para matigil ang standoff ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal sa pagdating ng isa pang Chinese maritime surveillance vessel. Tatlo na ngayon ang surveillance vessel ng China na humaharang sa Philippine Navy sa pag-aresto sa mga Chinese fishing vessel na may kargang giant clams, corals at maging buhay na pating. Nagpalipad din daw ang China ng surveillance aircraft. Ayon kay Philippine Navy Vice Admiral Alexander Pama, hindi nila itinuturing na act of military aggression ang pagpapadala ng isa pang vessel ng China sa Scarborough Shoal. Kasi posible naman, you can also call it na may dumating for reprovisioning. Kunyari, magdadala ng pagkain o kung ano mga kagamitan. Kasi pag sinabi mo reinforcement, it's indicative na may kaguluhan. Sa panig ng Pilipinas, dumating naman kaninang umagang barko ng Coast Guard sa Panatag Island. Papalitan daw nito ang PRP Gregorio del Pilar sa pagharang sa 8 fishing vessel ng China na may illegal na kargamento. Hindi na raw katakatakang pinag-aagawa ng Scarborough dahil sa mga yamang dagat na matatagpuan dito. Ayon yan sa mga residente ng Palawig sa Zambales na isa sa mga pinakamalapit na bayan sa Scarborough Shoal. Ang daming isda talaga. Sa dami wala akong pagparisan dito na nakita na kasi mula ng kabataan ko dito sa Garita. Ang ilan sa kanila dito raw kumukuha ng kanilang kabuhayan. Pero noon pa man, kahati na raw nila sa pangingisda dito ang mga dayuang mangingisda na kinabibilangan ng mga Chinese at mga Taiwanese. Maraming Taiwanese doon. Mababait din sila at kung nawawalaan kami ng tubig, pwede kayo manghingi sa kanila. Para sa ilang mambabatas, may tuturing na wake-up call ang tensyon ngayon sa Scarborough Shoal na dapat nang magtaguyod ng national security policy ang Pilipinas para sa mga ganitong sitwasyon. Kaya naman abala na ang Senate Committee on National Defense sa pag-amyenda ng mga batas patungkol sa defense and security. Ayon kay Senator Gringo Onasan, dapat tanungin ng Pilipinas ang Amerika kung anong tulong ang may bibigay nito sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Habang maaga, tanungin na natin. I'm sure tinatanong na ni Secretary De Rosario yung Amerika, yung Japan, yung ASEAN. We will be creating more problems if we do not do that. Sa gitna ng tensyon, patuloy pa rin nakikipagnegosasyon ng Pilipinas para wakasan ang standoff. Umabot daw ng alas 11 kagabi ang meeting ni Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario at Chinese Ambassador to the Philippines, Ma Keqiang. Pero bigo pa rin masolusyonan ang diplomatic impasse. Not there yet, work in progress, and hopefully we can get there soon. Rafi Tima, GMA News.